Uy, ngayong umaga, mapalad po tayo at makakasama po natin ang dalawang multi-awarded, dalawang top-notchers po ng ating kapulisan. Oo, very proud po tayo to have them with us this morning. Kausapin po natin dito sa studio si Police Major Inar Florese. Yes, Or Vic. Major Vic for short. Magandang umaga sa'yo. magandang umaga po ma'am at sa lahat po ng taga-pakinig at taga-subaybay ng inyong programa, magandang umaga po sa ating lahat. Oo, alam mo si Major Vic ay top-notcher lang naman, top 1 sa International Police Program ng Abu Dhabi Police College. Okay, our next guest. At syempre makakasama din po natin si Police Captain Joseph G. Pelubelio or si Captain Joseph. Siya po ang top 5 dito po sa International Police Program. Top notcher, top 5 po sa International Police Program sa Abu Dhabi Police College. Sure, good morning po sa inyo. Good morning po sa lahat po ng sumasubaybay at tagapakinig po ng programa nyo. Magandang umaga po. Okay. Uy, congrats muna. Diba? Maraming salamat po. Congratulations sa inyo. Palakpakan naman dyan muna. Top 1 and top 5 dito po sa International Police Program sa Abu Dhabi. Pakikwento nga po, ano po itong programa na to, Major Vic? Yes po, ito po ay isang international police exchange program na kung saan ay nilahukan po ito ng iba't ibang mga kapulisan or mga law enforcement agencies ng iba't ibang mga bansa worldwide. To be specific po, it was participated by 35 different countries and composed of 52 police officers na nag-participate po dito sa International Police Program. Maliban pa po dito yung mga local trainees or local cadets from the UAE itself, yung host country po natin. Opo. So ito po para po siyang international exchange program. So ano po yung mga training na pinagdaanan niyo po dito, Major Vic? Yes po. So, since International Police Exchange Program po siya, so nag-focus po yung ating training more on policing, of course. Nandito rin po, kasama po sa aspeto yung international police cooperation dahil alam naman po natin ngayon na ang trend po ng ating crimes ngayon ay hindi na limited sa isang bansa lamang, kundi nag-transcend na po ito sa iba't ibang countries. We call this the transnational crimes. So dito po ang I may say na isa sa mga pinaka-importanteng bahagi ng programa ay magkaroon ng international police cooperation or international networks between dito sa mga iba't ibang mga law enforcement agencies po ng mga iba't ibang bansa. Ngayon si Captain Joseph naman, no, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ang iyong naging journey pagdating dito po sa inyong training? Ano ba yung mga hamon o mga pinakamalaking hamon na hinarap mo diyan sa programang yan? Siyempre po yung una-una mapalayo sa pamilya kasi first time ko rin po na lumabas ng bansa nung nag-join po ako dito sa training na to. And yung sa training proper itself po, ang naging pagsubok na hinarap namin po, yung tinatawag po na language barrier kasi di naman po na pagkakaila na hindi naman po English yung first language ng mga Filipino po, di ba po? So, yun po, tsaka nagkaroon din po kami ng mga classmates galing sa mga ibang lugar na meron din pong sari-sariling lingwahe. So, medyo nahirapan po kami mag-adjust. Siyempre, tahimik pa po nung una, na parang nakikiramdam pa po. Pero nung lumaon naman po, naka-adjust naman po kami, maging sa kultura po nila, ng mga classmates namin. Nakakausap na namin sila, parang naging ordinary na lang po ang lahat doon. Teka lang, saan ba sa Abu Dhabi to, no? Opo, Abu Dhabi. Oo. And kayo ay nag-train doon sa kanilang parang PNPA, ganun ba? Parang ganun po. Abu Dhabi Yung Police version College nila. po. Opo. Okay. And anong mga bansa ang nakilahok? Yung may Canada, sa US, meron sa mga Caribbean countries, meron sa sa Southeast Asia po ay 3. Okay. Philippines, Indonesia, Thailand. Tapos meron din pong Central America, mga Latin America,
Opo. Meron yun po. So ano Oh, po yung mga wow. best yung mga Oo. natutunan na, okay, natutunan ko to dito from an international perspective na pwede din natin ma-apply sa Pilipinas, sir? Ang maganda natutunan ko po dun talaga yung paggamit ng technology kasi talagang napaka-advanced po talaga sa UAE. Talaga, Na anong technology yan? Oh? For example po, yung paggamit po ng artificial intelligence po na kung saan yung camera po nila may scan yung tao, makikilala kung sino ka, buong pagkatao nyo po. And Wow, also yung po talagang yung mga parang ano, sa pelikula Ah, talaga yes. dati, di ba? Oo, It's a oo. reality eh. Oo. Oo. nagagamit na po. Tsaka yung smart Kahit police foreigner station. ka, kunyari kahit ako ay turista lang sa Opo. Abu Dhabi, makikilala ako. Before pa lang po makapasok ng airport, may records na oo. po sila, database. Okay. So, Oo. yun po, mula sa passports. Yeah. Para po sa inyo, Major Vic, same question. Best practices po. Yes po, bale, sisigundahan ko lang rin po yung sinabi niya na ang paggamit po nila or ang pag-take advantage sa technology ay ginagamit po talaga nila in order to advance not just yung sa economy ng country nila, but they also use it for the peace and order aspect ng bansa. So, doon po sa UAE, bibihira ka po na may makita doon na pulis sa kalsada. Puro cameras po talaga ang nakakalat sa buong bansa. Oh. Tapos kung may na-monitor po sila sa camera na may kailangan respondehan, doon po kikita mo yung responde ng kanilang kapulisan. Ako po myself, naka-encounter po ako doon during my free time na may na-encounter po akong isang banggaan ng sasakyan, and then wala akong nakitang tao na tumawag or anything. Pero maya-maya, a few minutes after, nagsidatingan na yung mga kapulisan. And full force po ang pagresponde ng kapulisan doon. Ang nakita ko po doon is parang 4 na mobile ng pulis ang nagresponde at hiwalay pa yung ambulansya na nagresponde. So, sa isang banggaan lang po, a simple traffic accident, full force po agad yung pagresponde nila. They just use the technology para respondehan ng mabilis yung anumang insidente po na mamomonitor nila. Sa Pilipinas, kailan kaya tayo magkakaroon ng parang ganyang klase ng teknolohiya? Kasi meron naman may mga cameras, ano? Pero hindi ata ganun ka sophisticated. Ano ba yung kulang? Oo. Yes po. Bukod sa budget, ganun din. Hindi ko po masasagot kung kailan po talaga yung Pero specific yung ngayon, ano ba yung ngayon? Parang video lang na parang minsan malabo pa nga grainy or what, di ba? I think sa ngayon po, we are moving towards that goal. Siyempre po, especially nung nasa Abu Dhabi pa kami, na basa ko sa balita yung parang nilaunch ng ating DILG, yung Unified 911 System, na parang pinag-isa na po lahat ng parang iba't ibang agencies concerned para sa pagresponde po ng mga 911 calls. So, I believe po we are moving towards that goal na rin po na similar sa ibang bansa, na para mas mapabilis po ang pagtugon sa mga insidente or sa mga call for help ng ating mga kababayan po. Oh. And yet, kayo ang nasa top 5 and top 1. So, can I ask Captain Joseph, ano sa tingin mo yung naging advantage o yung naging dahilan ba't ikaw ang top 5? Syempre po yung unang tumatak sa isip ko po, pagpunta ko po doon, hindi lang kasi sarili ko yung dala ko doon, hindi lang po yung buong PNP, buong bansang Pilipinas po yung dala ko doon. So, lahat po ng programa, activities doon sa exchange program, talagang ginawa po namin yung best effort namin. Tapos parang iniisip namin na ayaw kong maging kulelat. Oh, galing. Pinoy pride. Galing, Oo. ano? Ngayon naman, bago tayo magpaalam, tanungin natin si Major Vic naman. Major Vic, ano ang tingin mo naging edge mo? O bakit ikaw ang top 1, ha? Top 1 talaga. Oo. Sa tingin ko po is number 1 ay yung disiplina at yung consistency na ibigay yung ating best palagi sa lahat ng mga requirements, sa lahat ng assessments, sa lahat ng activities na ginawa po namin sa duration ng program, kasi hindi naman po natin na matatanggi na aside from the mental struggle
ng yung pag-aaral, meron din pong physical aspect na kung saan napapagod din po tayo sa mga daily routine or daily activities. But despite the strenuous activities, sinisikap po natin na ibigay pa rin po yung ating best na makapag-deliver tayo ng magandang performance at magandang grades sa mga rating na ibinibigay po sa amin. At syempre po, yung nabanggit nga po kanina, nasa isip po natin palagi yung Pinoy Pride na nandun po kami hindi lang bilang personal na parang kalahok ng programa, kundi nandun po kami bilang representative ng Philippine National Police at representative ng buong bansa. Ayan, okay. And last na sa mga nakikinig ngayon, siguro may bata na na-inspire sa istorya nyo at doon sa mga taong iniisip, ayoko na magpulis kasi yung image, di ba? Minsan bad image. Oo, gusto namin makarinig sa inyo very quickly ano ba ang mensahe nyo para naman ma-uplift yung image ng ating PNP. Unahin muna natin si Captain Joseph. So, syempre sa mga nangangarap po na maging pulis, marami pa rin pong kabataan ngayon nangangarap maging pulis. Ang advice ko po sa kanila, wag lang silang mawalan ng pag-asa po. Parang, wag po silang magsasawang sumubok. Tapos, maging positibo lang, laging dedicated. And also po, wag mawawala sa isip po nila yung manalangin po sa Panginoon sa lahat po ng ginagawa nila. Kasi napakahalaga po nun. Ayan, Okay. salamat. Major Vic? Yes. Yes po. So sa ating mga kabataan po na nangangarap maging pulis, lagi po natin tandaan na ang maging pulis kailangan po ng integridad, disiplina at syempre malasakit sa kapwa. At lagi pong tatandaan na ang pagiging pulis ay isang serbisyo publiko at hindi po ito parang gamitin lang para sa kapangyarihan or anumang masamang gawain. So lagi po itatak sa isipan natin na ang pagiging pulis ay pagiging public servant. Ayan, kaya pala top 1 and top 5 yung ating mga nakasama ngayong umaga. Congratulations, mabuhay po kayo. Police Major Vic Florese and Police Captain Joseph Pelo Bello. Salamat. Maraming salamat din po. Thank you po.